Yes ka Eric, para sa araw na ito ay tatalakayin nga na rin ang iilang maiinit na balita na talaga namang kinakailangan na malaman ng taong bayan. Isa na dito ka Eric yung gusto nating malaman kung sino ba ang pasimuno ng nangyari TV ads ng charter change na talaga namang ikinagulat ng marami nating kababayan. Uy, biglang, bago to, ano yan? Kasi hindi naman lahat sa kanila nakaunawa eh. Kilala ko kung sino. Kilala ni Ma'am. Yes, sige, mamaya bibigyan kayo ng tinatawag na scientific ito na siguro yung pinakamagaspang na politiko na kilala kong walang ka-fines-fines. Correct. Correct, ma'am. Garapal. At yan nga, kasama dyan yung kumakalat din na video na itong ang ginagawa kung papaano sila nag-eleksyon. Kung papaano ka makakukuha ng itong tupad, AIX, at makakuha ng 100 kapalit ng pagpirma. At itong video na to ay nakuhanan po from the community gathering dyan sa Quezon City. At ang iskandalo ay mas malala pa sa sex video scandal. Sapagkat ito po ang kanilang ginagahasa ay taong bayan. Hindi lang po ang individual na mga... Times 1 million kasi ang mahihirap ang nilinin lang nila. Agree. So pag-uusapan natin yan. Eric, paki-explain lang muna. So, bakit nila kailangan yung signature na yan pag na... So, pinapalabas nila na... Kasi may programa mga kababayan, ang DSWD, AIX, ang tawag doon, no? Individuals in crisis situations. Binibigay ito, kunyari, pag may merong ililibing, merong kailangan umuwi ng kailangan niya ng pamasahe, etc. No? Emergency dapat yun ang nanggagaling sa DSWD. Tapos yung tupad, DILG yata yan, no? Dole, correct, Dole. So, pamigay din yan ng parang Dole. emergency work support. Correct, that's right. So, ngayon, ang ginagawa nila, ang sinasabi namin dito, nagpapanggap sila na AIX ito. Totoo naman na AIX at Dole ba? Tama at tupad. Tama ba? Yun ang ginamit, Ginamit nila. At kaya nga inilinaw at nanawagan si Congressman Harry Roque, former Congressman Harry Roque, at pati na po si Congressman Edsel Lagman, and even some of the senators like Senator Amy Marcos, sabi niya, wag niyo namang ibenta or wag niyo namang presyohan ang kaluluwa ng ating mga kababayan. So basically, hinihingi nila yung pag binigay na yung pera, pipirma ka ng ganon. Ang hindi mo alam, ang pinirmahan mo na nag-a-approve ka sa charter change. Or you are supporting the move or initiative to change the Constitution. At hindi nila sinasabi yun. Ang sabi nila, ma'am, sa video, mamaya papakita namin doon sa Quezon City, isa itong NGO na attached daw sa City Hall, Quezon City Urban Poor Coordinating Council. Ang sinasabi ng kanilang operatiba doon, ma'am, na kumakalat sa video mamaya, pag kayo po ay pumirma dito, magiging permanente kayong benepisyaryo ng AIX, ng DSWD, at ng tupad. Kalokohan yon. Kasi may mga kategorya yan. There's no such thing. Hindi pwedeng permanente ka nandun sa listahan na yun. Kasi emergency situations na yun. Pangalawa, ma'am, sinasabi nila na kapag kayo'y pumirma dito, magkakaroon ng permanenteng programa for AIX and tupad. Kaya magkakaroon tayo ng tuloy-tuloy na ayuda mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng pagbabago ng konstitusyon. Kalokohan din yun. Eric, is this with the knowledge of the agencies, the SWD and the DOLE? Do they know that this is what's being done? Ito, ma'am, ang itatanong natin na sa kanila sapagkat nagpaabot na kahapon si Secretary Benhor Abalus ng DILG na hindi pwedeng pangunahan ito ng government agency. Abogado yan si Secretary Abalos at pinuno ng DILG. Mali daw ito at sabi niya, hindi pwedeng makialam at maging partisan operative ang government agency sa isang pribadong inisyatiba, lalo na sa pagbabago ng konstitusyon, ang ginagamit ay pirma ng mga mamamayan or people's initiative. At tinanong niya rin, dapat magpaliwanag dito ang mga programs of government, bakit na-i-attach sila dito sa papirma-pirma na ito na very anomalous sapagkat hindi rin pwede gamitin ang programs of the government like AIX at tupad. At para magtalakay natin ng buwelo, Brother Franco, may nakasalang tayong ready to play na report at video at saka yung video mismo, ma'am, ng iskandalusong pagtitipon at panluloko sa Quezon City. Yes, para mas bigyan linaw natin ang ating tinatalakay ngayon, panoorin po natin ang video na ito. Pero na naman ang taong bayan. Hinimok ng dating tagapagsalita ng palasyo ang Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB na imbestigahan ang TV commercial na nagsusulong sa pagbabago ng saligang batas. Nais malaman ni Attorney Harry Roque kung sino ang nasa likod nito at kung naayon ba ito sa batas. Ang tanong, sino nga ba ang gumagastos para dito sa initiative na ito? Hindi pa nga po malinaw kung bakit ang Kongreso ay mayroong liquidation by certification na talaga naman pong sadyang sila lang sa lahat ng branch of government ang may ganyang polisiya. Ngayon, ito na naman ang People's Initiative na nagmumula sa Kongreso na alam nating napakamahal. Alam niyo ba kagabi, prime time, nanonood ako ng balita, abay may advertisement na para sa charter change. Oo nga. Oo nga, ano ba yan? Sino nagbayad yan? Dapat po alamin po yan ng MTRCB. Dahil hindi ko po alam kung yan ay pinapayagan, nagagastusan para sa charter change at hindi nagpapakilala kung sino ang nasa likod nito. Tanong pa ni Roque. Pero na naman ang taong bayan yan. Oo, magtatanong ako. Pera ba ng taong bayan yan? Dahil yan po, tanong din na isang kongresista.
Bakit yung gagamitan ng pera ng taong bayan para isulong ang inyong gahaman sa kapangyarihan? Samantala, naniniwala si Roque na pinaghandaan ang pagsusulong ng People's Initiative para sa pag-amyenda ng saligang batas. Sang-ayon po sa mga nabanggit ni Congressman Edsel Lagman, mukhang merong evident premeditation. Pinaghandaan po ito na patunay na ito ay bribe initiative at hindi po nanggaling sa taong bayan. Abay, pati pala sa budget, linagyan na ng budget para dito sa referendum. Samantalang, hindi naman hiningi ng COMELEC yan. Nagpapakita na talagang sila-sila lang sa Kongreso ang nagdanais na magkaroon ng bribe initiative. O malinaw po yan ha, dahil ang galing na mismo sa chairman ng COMELEC, di nila hiningi ang pondo na yan para sa referendum at plebisito. Pero pinaghandaan talaga nila. Ayon na rin kay Albay 2nd District Representative Edsel Lagman, dinagdagan ng 12 bilyong piso ang budget ng Commission on Elections ngayong taon para sa conduct and supervision of elections, referenda, recall votes at plebiscites batay sa ipinasang 2024 national budget. Ayon pa sa mambabatas, walang hinihinging dagdag pondo ang COMELEC para sa nasabing mga aktibidad kabilang ang pagsasagawa ng plebisito para sa Chacha. Magugunita na sinabi rin ni Lagman na bibigyan umano ng 100 piso ang bawat individual na lalagda sa petisyon para sa People's Initiative. Sa kabilang banda, naniniwala si Roque na matalino na ang publiko at hindi na ito magpapaloko pang ipagbili ang kanilang lagda para sa isinusulong na People's Initiative para sa Chacha. Yes, Ma'am Lorraine, isusunod natin kung nakaredy na ang video sa Quezon City. Napakalinaw po na naging panawagan ni former presidential spokesperson Harry Roque at ni Congressman Edsel Lagman from Albay na sinasabi nila dubious, questionable, anomalous, and parang ghost, multo. Naging multo o naging kaduda-duda ang mga tao o personalidad o grupo sa likod nitong pagpapakalat ng pirma na naka-attach sa panluloko ng program ng DSWD na AIX at program ng DOLE na tupad. At pati na po ang mga mayors itinuturo at mga iba pang tao ng mga congressional district representatives, mga congressman, ay involved sa pamumudmud ng mga forms na ito, subalit dinideny nila na galing ito sa kanilang mga congressman o sa House of Representatives. At ang ads ay nakita natin, Brother Franco, Yes. EDSA Puera. At sumakay na pati ang Kamatayan Party List Group ay magpapaimbestiga. Really? Mamaya analyze namin ni Ma'am Lorraine, pero may video muna Yes. na nakahanda. Then magbibigay kami ng aming kuro-kuro, lalo na po sa napakaselan at napakasensitibong panloloko, grand scheme of lies and deception and manipulation against the people. Yes, panoorin po natin ang video nito. Ito. Ito, makinig na tayo. Ma'am, explain na lang natin. Ito po yung form na ito para ito sa kinakalap ng ating mahal na congressman na signature campaign. Para saan po yung signature campaign? Para po sa pag-amyenda o sa pagbabago ng 1987 Constitution. Ito, para po gusto nila itong mabago. Kasi di ba, marami na yung mga dati pang batas na hindi naman po naaangkop na sa panahon ngayon. So, ito po, kung sakali po ito napapabor po sa atin, marami po tayong makakalap si congressman dito, magkaroon po tayo ng charter change. Malaking tulong po ito sa atin. Bakit? Di ba po binibigyan tayo ni congressman ng AIX? Di ba po binibigyan tayo ni congressman ng tupad? Ang AIX po ba at tupad batas ngayon? Wala pong batas, di ba? Kung ito po magkaroon ng pagbabago, gagawain na pong batas ang AIX at tupad. Hindi lang po kayo, hindi lang po tayo makikinabang. Lahat na po ng mga kamag-anak natin. At buong Pilipinas po. Di ba po laking tulong giginhawa tayo? Meron tayong laging ayuda. Meron laking tulong po sa atin, di ba? O, kaya po, ito po, bilang po mga leaders po ng ating congressman, kung kayo po pipirma po dito, meron pong pakonsuelo ang ating mahal na congressman. Ito po, nanay, meron pong pakonsuelo sa atin ang mahal na congressman. Bibigyan po tayo ng AIX. O, di ba? Yun. Ito po yun. Malinaw po ang video na ito ay napaka-iskandaloso. Napakasakit. Napakasakit. Grabe yung trato sa mahihirap. Yes. Mga mahihirap po ito. Sino muna yun, Eric? Sino yun? Hindi nagpakilala to, ma'am. Pero anong NGO yan? Ang pakilala NGO dito, ma'am, ba? ay Quezon City Urban Poor Coordinating Council. Is that, I'm just curious, is that CPP? No, NGO affiliated or accredited sa Quezon City Hall. Okay. So, i-check natin sila kung itong video na ito ay galing sa pagpupulong na ito. Tatlong bagay nakita namin ni Ma'am Lorraine, ni Brother Franco at sa Laban Kasamang Bayan. Number one, sinabi niya, di ba tinutulungan tayo ni Congressman ng tupad at AIX? Excuse me Binibigyan kayo. ang totoo, binibigyan kayo. Ang tupad at AIX mo ay executive program for assistance to indigents, mga mahihirap. At hindi po yan kay congressman na programa. Programa yan ng gobyerno na sinimulan pa sa panahon pa ni Rodrigo Duterte. Ang AIX before pa nga kay Digong, nandyan na yan Alam niya ni Ma'am Lorraine kasi nag-DSWD undersecretary siya doon. So hindi po totoo. Assistant Secretary. Assistant Secretary. Hindi totoo po na ito ay mga
programa ng kongresista, isinasakay at sinasakyan ito ng mga congressman. Yeah. Mali po ang sinasabi na ang AIX at tupad ay magiging permanenteng batas sa pagbabago ng konstitusyon. Isang malaking panloloko at kasinungalingan yan. Kaya we're calling on the Department of Labor Secretary Ben Laguesma, at kay Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, please, mga cabinet secretary sa DSWD at DOLE, magpaliwanag po kayo dito. Are you involved? Are you in consent? Are you cavorting? Are you also in operations with this kind of anomalous, spurious, and questionable and dubious, nakakaduda, na mga maniobra gamit po ang entry point ng AIX at tupad? Ito po yung mga programa para sa mga mahirap, subalit ginagamit na tungtungan para sa panluloko, kasinungalingan, at mga manipulasyon sa charter change na alam natin na ay pakana ng mga politiko sa Kongreso. Sinabi na ng nagsasalita kanina. Pangalawa na nakita namin dito, malinaw po na ito ay isang nationwide grand scale. Kasi similarly, ganito din ang sinasabi sa Albay, sa Sorsogon, sa Iloilo, at pati na rin po sa Davao. At ang sinasabi nila, kailangan na nating pigilan ang mga nagsasawata sa ating development, which is one dyan ay ang konstitusyon. At kailangan tumulong tayo sa pamahalaan para mabago na ang ating saligang batas. Pero hindi nila yung sinasabi kung ano ang totoong layunin nito. Ano ang sakop ng mga pagbabago. Basta AIX at tupad dahil may pera na involved. Sa AIX po ma'am, between 2,000 to 3,000 hanggang 5,000. Sa tupad, between 5,000. So, napakalaki po na tulong ito sana sa mamamayan, lalo na sa mga mahihirap at naghihikaw sa buhay na kababayan natin. Ang pangatlo po na sinasabi dito, sino ang pumupundo sa pag-ikot ng mga formas? Sino nagbibigay ng allowance? Sino nagbabayad ng ads sa telebisyon? At sino po itong si Attorney Anthony Abad? Ito ba ay totoong abogado? Who is he? Iyon ang nakalagay Siya doon, yung ma'am. siya yung nag-initiate daw. Oo. At parang siya ang focal person na nakalagay sa form. At may isa pang law office na ginamit para lumabas na sa kanila nang galing ang inisyatiba. Ang tanong, gano'n na ba kababaw ang pagtingin nyo sa mamamayan na hindi nila maintindihan na ito'y gamit ng mga politiko? Tatlo, ang aking binanggit at ang panghuli kong pupuntuhan, bakit kayo naghanda, Kongreso, ng 14 billion pesos for referendum and plebiscito na hindi hiningi ng COMELEC at ibinunyag ni Congressman Lagman at sinagundahan ni Presidential Spokesman dati na si Harry Roque. At ang panghuli kong punto, bakit may 500 billion na pondo na nakalaan na unprogram at halatang halata na pinaghahandaan para imaniobra dito sa mga galawan na i-abolish ang sistema ng gobyerno ngayon at para panatilihin sa poder ang mga nasa Kongreso at ang Vice Presidente na opisina ay kanilang liligwakin at gagawing parlamentaryo para hindi na makaupo pa ang another Duterte like Sara Duterte sa isang presidential system. Ito po ay katanungan ng mamamayan ngayon na kumakalat. Bakit hindi nyo inaamin ito? Including ang very obvious, anomalous TV advertisement na inyong pinunduan. Ito ba'y galing sa pondo ng mamamayan, sa Kongreso? Saan ito galing? Ma'am Lorraine, your take on this. Gosh. Ang kasaysayan ng Pilipinas, no, ay isang kasaysayan ng trahedya sa kung paano ang trato ng mga traditional politicians or trapo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa pinakawalang-wala sa buhay. Tama. No, nakita ninyo kung paano ginawa. No? Tumayo doon at sinabi si congressman na binibigyan kayo ng pera o tupad. Oh. Ang congressman binibigyan kayo ng AIX o kasi sign kayo dito. Yan, lahat yun kasinungalingan, no? At ang tingin nila, no, nakita ninyo kung bakit talaga ang Pilipinas hindi lumilipad. Because the politicians in the Philippines ay mga trapo are so invested in keeping the poor poor. Na ibibigay lang naman sa inyo 100, 200, sabihin na natin libo, no? Kasi sa ibang elections libo, no? Sa Samar 15,000 isang pamilya na. Per family member pa nga, no? Per family member, no? So gusto ko lang makita ninyo kung bakit tayo hindi lumilipad at bakit yung mahihirap ay laging nandyan, no? Kasama dyan ang CPP, NPA, NDF, no? Napakaraming obstacles na kailangang i-hurdle ng ating mga kababayan na mahihirap. Kasama kami doon, no? Nanggaling kami sa kahirapan. Yung pamilya ko, yung tatay ko, yung mga lola ko, no? Nanggaling kami sa kahirapan. So I know what I'm talking about here. No, and it's so cynical the way these politicians look at our countrymen, no? Na kasi yung pera na yon, no, limos yun eh. Limos yun. Pagkatapos nakita niyo pa pumalakpak pa yung mga kababayan natin, no, nung sinabihan sila na ng isang kasinungalingan, no. So, ano ba yung tamang gobyerno? Ano ba yung tamang gobyerno na namimigay ng limos? Yung patronage politics na tinatawag, yung padrino na pag binigyan kayo ng limos, ang tingin mo kay congressman ay Messiah at Savior at maraming salamat, iboboto kita ulit. Hindi ganon. Ang tamang pamamaraan dito ay binibigyan kayo ng kapangyarihan kasi ang pera na yan ay pera ng taong bayan yan. Hindi yan pera ni congressman.
Hindi yan pera ng gobyerno, pera yan ng taong bayan. At dapat ang trabaho ng gobyerno, tinatanggal niya ang lahat ng mga indices of poverty. Bibigyan niya kayo ng mga eskwela, farm-to-market roads, healthcare, information, access to clean water, etc. All those index, in other words, nagsisilbi siya. Hindi siya nandito sa taas at nagbibigay ng limos. Okay, so ang ginagawa nitong mga trapo na ito, no, nakakagalit. Yes. Ang ginagawa nila, ang trato nila talaga sa mahihirap. Ay basahan. And gusto nila mahirap parati yan. Hindi kayo binibigyan ng pera na yan para bumuti ang buhay ninyo, no? So Frank, yun yung pinaka nakakagalit dito, no? Thank you, Among ma'am. other things. Yes. Fire, Frank, ikaw naman. Yes. Anong dirama dito? Dugtuhan ko yung kay ma'am. Yung video na yun. Yeah, dugtuhan ko kay ma'am. Kasi itong nangyayaring ito, hindi na ito People's Initiative. Yes. Kumbaga, Obviously. congressional initiative na ito Yeah. nangyayari. Clear. Kasi nakita mo ang bukang bibig Si na Congressman. nagsasalita doon is always si congressman, hindi man lang ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno, di ba? Tama. Dapat ganun kung ikaw ay sincero, ipinagmamalaki mo ang tulong. Pero si congressman, kaya masasabi natin ito yung congressional initiative. Yes. Kasi gaya nga sabi ni Atty. Harry Roque na hindi pa ba sapat na ipinagbili mo ang posisyon dyan sa gobyerno. Tapos ang konstitusyon din ay hindi maaari ibenta mo ang ating konstitusyon. Dahil ito ang pinakamalakas na pinanghahawakan ng taong bayan para maituwid ang pagkakamali. Tapos pati ito ay mababalahura rin. Correct. Kaya kaya natutuwa tayo dahil marami rin sa ating politicians, Senate, and may iilan sa mga kongresista rin, ang hindi sinang-ayunan ang ganitong uri ng kanilang paggalaw. Pero gusto natin i-correct ka, Eric, na hindi lahat ay talaga naman nakalinya sa gusto natin para mapaganda ang ating pamamahala dito sa ating bansa. Kasi meron din dito ka, Eric, ang iilang mga makakaliwa. Itong, Na sumasakay ngayon. Na sumasakay. Dahil napag-iwanan sila ng sentimento ng mamamayan na tumututol sa ganitong uri ng kalapastanganan sa Correct. totoong espiritu at diwa ng demokrasya. Sinabi ni Franz Castro, Brother Franco, Ma'am Lorraine, na magpapaimbestiga daw sila kung sinong pumupundo at nagpipinance nitong tinatawag nilang questionable na advertisement sa television tungkol sa EDSA Puera or ang panawagan para sa pirma at charter change. Excuse me, Franz Castro, nagtatanong ka o nagpapalusok ka? Dahil bistado kayo, Yes. nakasabwat kayo from the start sa mga pamamaraan na lokohin at talinlangin ang mamamayan ngayon na nakikita na obvious na ba yung panloloko, grand scale of lies and deception, papapil kayo ngayon na parang tagapagsalba at tagapagsalo ng mamamayan. Excuse me akala nyo malulusutan nyo ito. Paki-explain daw yun ka, Eric. Kasi dito hindi na mag-gets ng iilan ng... hindi ko rin maintindihan kung bakit. Nung nakaraan, alam naman natin kung sino ang pinapanigan nito. Kung sino ang kinakampihan nito. Nakagaroon nga sila ng pagpupulong din eh. Tapos ngayon parang pumupunta naman sa kabilang banda. Parang palipat-lipat siya kung saan pumapabor. Ano ba ang ginagawang direction dito ng Communist Party of the Philippines? Paanong klaseng pagtuturo? Kasi anytime, pwede lang iwanan yung minsan nilang ginamit na tao eh. Correct. Magandang tanong at tinanong din yan kanina Brother Franco ni Ma'am Lorraine before we got on board. Ipaliwanag ko lang po ng maigsi. Ang taktika po sa pakikipag-alyansa sa mga officials of government, ang tawag po dyan ay Tactical Limited Alliance. Mayroon ding long-term alliance sa mga politiko. The way the CPP established their long-term alliance dati sa mga dati nilang naging kaibigan sa kanilang anti-Marcos struggle at sa iba pa nilang mga issues na ginamit nila na pangmatagalan ang kanilang relasyon. Dito, sa kay Speaker Martin Romualdez at sa kanyang bloke na mga politiko sa Congress, ang tawag dito ay Tactical Limited Alliance. Ibig sabihin, limitado lamang ang kanilang pakikipagkaisa para doon sa pag-atake kay Rodrigo Duterte, kay Sara Duterte sa SMNI at sa mga kumakalaban sa CPP, NPA, NDF who happens to be perceived as political enemies or rivals also of Speaker Martin Romualdez and his group and allies. So doon sila nagsama. Essentially, ang tawag ni Ma'am Lorraine, hindi ba yan, Eric, ay oportunistang pakikipagtungo? Tama. It is very opportunist kasi hindi nakabatay sa prinsipyo, nakabatay sa benepisyo at gabitan. Kaya oportunismo. Ang ibig sabihin niyan ni Brother Franco, pag hindi na tungkol sa mga Duterte, sa confidential fund, at sa pagwasak sa SMNI bilang kalaban ng CPP, NPA, NDF, and perceived to be part of the alliance ng mga Duterte, itong SMNI, the way it is being perceived by the group of Speaker Martin Romualdez, ay wala na silang pag-uusapan muna doon. Kaya sa charter change na very unpopular ngayon sa taong bayan at nabibisto ang kanilang kalukuhan, ang CPP, NPA, NDF, urban operatives like Franz Castro, Raul Manuel, and Arlene Brosas will be forced to make themselves appear na sila ay concerned sa panluloko sa mamamayan, will in fact, they are the biggest liars, manipulators, and deceivers of the people sapagkat recruitment ang target nila dito. In other words, Yes, ma'am. the way I see it, Eric, I'm sorry, interrupting ha. Go ahead, ma'am.
In other words, they don't really care about this a very unpopular issue, itong charter change o yung attempts at destroying our constitution, no? Correct. Yung pag, I don't know if the word is destroying, but yung walang You're correct, ma'am. respeto. We agree. Destroying Yeah, talaga ito. destroying talaga, no? So, they don't really care itong sila Franz Castro, Arlene Brosas, Raul Manuel, kasi CPP yan na wala silang pakialam dyan. In fact, sila ang number 1 na tagasira ng ating konstitusyon. Tama. No? So, ang nakikita ko din na isa pang goal nila dito na malaki ay recruitment. Recruitment and Because this is a very real issue, no? Itong ginagawa ng Kongreso, yung corruption sa Kongreso, itong issue na ito. So, Congress is really in a terrible spot these days, di ba? So, they are riding on these issues para kasi very legitimate yung issue no, napaka-legitimate. Like now, if they ride on the issue of corruption, Yes. no, it will be very popular, but they're quiet about it kasi they're part of it. Oh, lalo na sa confidence- yung lalo na sa extraordinary extraordinary funds, di ba? So, hindi matahimik sila doon. But my point here, dito sa issue na to, very unpopular, katulad na sinabi ni Eric, no, is recruitment. Kasi very legitimate yung issue So, I'd like to caution our children, no, in college, Yeah. na pag yan Prepare. ang mga nandyan na sa harap ninyo ay Anak Bayan, LFS, CEGP, IBON, all of these organizations that we've been naming, these fronts, no, you watch out because what they're Yeah. after is really not to make our country better or that they're fighting a legitimate cause, but they are after your souls. They Correct. want you to be terrorists. They want you to be NPAs. They want you to leave school and they want you to hold a gun and fight government. Kaya sasakyan nila ang mga seemingly legitimate valid issues na niloloko at winawasak ang kabuhayan ng mamamayan para lumabas na tagapagsalba sila. But Yeah. the ultimate goal there is to recruit, propaganda, and build underground network for the purpose of strengthening and recovering the CPP, NPA. Can you expound on that, building the underground network? What do you mean by that, Eric? Ang mangyayari In this dito, example, ma'am, in this halimbawa, case. Kabataan Party. Yeah. Mayroon underground component ito, sila ng Anak Bayan, mga youth organizations nila na tinatawag na Kabataang Makabayan, KM. Ang KM po dito nagre-recruit para sa NPA. Dito din nagre-recruit para sa Communist Yes, Party. yes, Ito I yung get tumutulong sa armado. Kahit hindi pa sila NPA, they are the ones na dumudugtong ang NPA sa kanila sa urban areas. KM, Kabataang Makabayan. Sa Akmam, Kaguma. Sa Gabriela Makibaka. So ito mga underground organizations na ito, sa iba pang mga sectoral front organizations, dito po dumudugtong ang recruitment ng NPA, finance, logistics, at pati na pong pag-deploy ng NPA. Ngayon, mula dyan, magagamit nila ito, Ma'am Noreen Brother Franco, kapag nagkaroon ng mga pulong-pulong at talakayan sa mga barangay, kunwaring sila ay against sa Chatsha o kinu-question nila ang Chatsha, pero ang purpose ay mag-recruit ng kanilang mga front and sectoral organizations so that they can build the underground organizations the way they did sa panahon na may mga peace mobilization sila. Palalaliman natin, Ma'am Noreen, kasi may pumasok din na information galing sa isang political chief or chief of staff ng isang congressman na nanggaling kay a certain Jet Tronco from the office of the speaker. Mamaya babasahin namin ito. Yes. Eric, okay. pero ngayon, Eric, So to summarize, no, before we go to General Kabangbang, we want to tell sila Franz Castro at ng CPP, sabadiha. Ano ibig sabihin ng ulit yung mga pagsakwan? Para shut Shut up. up. Shut up. Yung Bisaya. Sabadiha. Sabadiha. So, yun yung sabi ng lola yan sa amin. My lola, okay? Kung sa Hilonggo, magpahimunong gani Bitaw. kamo. Yes, that's right. Magpahimunong kamo, kay bistado na kamo. Yes. Booking na kayo. Babalikan namin yan Balikan natin mamaya. yan ka, Eric.